I can confirm what Soljan Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Remulla, walang obligasyon ang pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprobahan ang kahilingan. Preferably face-to-face interviews ang hinihingi ng ICC with these people. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw din ni Secretary Remulla na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Anya hindi haharangin ang Interpol lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno ang susunod na hakbang kung sakaling nandito na nga sa Pilipinas ang Interpol at akwal na isisilbi ang warrant of arrest. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of or the implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.